Primetime Bida! Alam kong matagal na natin itong ginawa, matagal na itong napalabas sa Prime Video, pero how does it feel now that we're about to launch it on Primetime TV? Julia? Ako super kinakabahan pa rin, pero excited kasi ang main excitement ko sa story ng Amazon Run is yung lesson na may share. So sana this time sa television na mas longer, yung mga kwento na hindi nabanggit, mga kwento ng bawat ina sa storya na mas mahihimay-himay, doon ako excited ma-share sa mga tao gabi-gabi. So wait, Mega, meron pa? Kasi nakita na namin yung sa Prime eh. Di ba? Talaga? Oo, mas mahaba. Ito nga, ang sabi nila, tuwa-tuwa kami kasi kung dati nabibitin yung audience namin na twice a week nila napapanood, this time po sa Kapamilya Channel, 5 times a week nyo po mapapanood for siguro mga 16 weeks. Pero 5-5 every week. Every day yun, na ganun din kahaba. Ganun kadami yung hindi napakita. So, we're very excited. Ako, I'm excited kasi dami pa namin eksena hindi pa namin napanood. Sam, you want to say something? No, continuing what Ate Shaoy said, it's the same. It's 16 weeks, it's 80 episodes, I think. So, mas buo yung kwento nito. Parang extended version ang mapapanood yung mga tao. Yeah. Ikaw, Janice, how does it feel na... Well, sanay ka na, sa Primetime ka, nakapanood ka namin lagi. But with this one? This one, they'll see more of the story. They will understand it more. Iiyak siguro sila more. Yeah, pero I think it's that. It's a better understanding of each character. So mas maraming tissue. Kung maraming tissue na nung sa Prime, mas maraming Kung tissue. tatlo dati, ngayon baka yung isang pack na. Towel daw, sabi ni Julia. Okay, let's open the floor now for questions, no? Let's start with sa ating makasama ito. Kaya AJ, baka merong gusto magtanong Of dyan. course, siyempre we will entertain questions from our media friends here. Later on, ibabasahin mo na. First off, I'd like to greet everyone. Good afternoon. Thank you all for coming from Dreamscape Entertainment. Thank you. And siyempre the presence, the management nila. Ayan, Ojo Diaz is here. Cornerstone is here. Mac Marla and Power Caressing. Okay, ibibigay ko na microphone sa ever-reliable nating media friend, si Jeff Oligar TV. Hi, Jeff! Can you move forward? Punta ka dito para ma-capture ka ng live streaming natin, Jeff. Thank you. Ayan. Nay, Mega, grabe ka. Share mo yan. Hindi pwedeng hindi kung ano yan. Tsaka Julia, you look different. Go, Jeff. And so good afternoon sa mga cast and sa media friends natin at sa mga nanonood na po. Kung naiyak kayo ng gusto dun sa Prime Video, well... Kala ko iiyak na si Jeff eh. Well, abangan nila sa Primetime Bida. Bago nating abangan na Saving Grace. So, on with the questions. So, nag-promote si Jeff. I know, di ba? Parang cast Jeff. Oh, I love Jeff. Go ahead, Jeff. Sorry. Okay. So, on with the questions. Una kay Miss Julia Montes. Ano yung biggest lesson na natutunan mo at pwede mong dalhin from the series? Siguro ang biggest lesson po, hindi lang dahil iniluwan mo ang isang bata, matatawag ka na talagang ina. Maraming pagkakataon sa buhay natin. Like ako, I'm blessed to have my own ganun na hindi ko biological mom, pero tumata yung nanay, higit pa sa nanay sa akin, which is si Momski ko. So, napatunayan ko na ang love, ang motherly love, hindi lang dahil galing sa'yo. Doon mo mapapatunayan na mahal mo ang isang tao. Malaki ang aspect or ang hirap explain into words ang love kasi kapag nagmahal ka motherly, ang lawak-lawak nun, unconditional, ang lalim, parang mas malalim pa sa dagat. Ganon ko siya na e-express. So siguro yung lesson talaga dun, hindi lang dahil iniluwal mo ang isang bata, matatawag ka ng ina. Okay, thank you. And next question for the one and only megastar, Miss Sharon Cuneta. Ayun, paano nyo naman po na-apply sa series ang pagiging mother? Actually, yung basehan ko sa tunay na buhay, yung pagpapalaki ko sa mga anak ko. Tapos, yung roles din nila Janice, tapos ni Janica, at ni Julia bilang si Ana. Lahat kasi ng iba-ibang klaseng nanay kami dito, di ba? Si Julia hindi niya anak si Grace, pero parang turing niya, totoo.
ako, hindi ko mapakita sa kanya. Siya pala yung mga hindi pa nanood, sorry, spoiler. Alam na yata nila yun. Tapos si Janice naman, kahit may mga problema si Helena, minahal na din naman niya yung anak ko. Tapos, si Elise naman ako yung nanay niya. So medyo, tapos si Jenica, meron din mga pinagdaanan, kaya hindi niya siguro ma-commit yung sarili niya sa pagiging mabuting ina kay Grace. Pero maraming mga rason kung bakit nagiging gano'n ng isang tao. Sa akin, parang yung ibang mapipick up ko, makaka-enhance doon sa pagpapalaki ko at pagiging ina ko. Unti-unti sa bawat character nakapulot ako, pero hindi ko ma-pinpoint. Pero ang ending lagi is pag ang napulot mo yung mga makabubuti at makakadagdag sa role na ginagampanan mo sa tunay na buhay bilang ina nga. Parang that's the best. So ako natuto akong marami sa show na ito. Iba-ibang pinanggagalingan ng nanay. At nakita ng viewers, MJ, yung husay. Meron ako nakausap, isang production staff, sabi niya, Kuya EJ, alam mo namang Sharonia na ako. Pero when I got to work with her, all the more na naging super Sharonia siya. From what she saw, professionalism, yung acting na binigay mo dito, Nay, itago natin sa pangalan. Charing lang, joke. Hindi ka na gonna tell. Pero, you know how the production fell in love with you in this series. I love them so much. Nagiging family ko pag mga magagaling tsaka mababait. Ganun yung buong staff, crew, at saka syempre yung cast members. We all know that. I think in every scene naman I did, hindi pwedeng solohin mo. I think I really owe a lot to Julia, Janice, Elise, Sam, Eric, si Jenica rin, si Christian. Parang madadala ka sa galing din nila. So nakakahiya naman, hindi mo rin ibigay. Considering, pang-ilan mo pa ng teleserye, pangalawa pa lang ito na Unang drama talaga, unang drama talaga. Hindi to alien sa'yo ang teleserye. Tapos sabi ko nga kila Kylie after, sabi ko, at saka kay Tita Cory, sabi ko, natuwa na ako sa teleserye. Noon kasi takot na takot ako, di ba? Yung sobrang puyat, sobrang Ngayon, sobrang enjoy. Kasi sila lang nakakasama. Yung I would really look forward to going to work. Lalo pag mga ka-eksena ko sila, yung girls, di ba? Ito rin mga boys. Pero pag girls kasi mas maraming bonding di ba? So kami nila, Jenny. Janice de Belen, veterana sa teleserye. Oo, sobra. Ay, saludo ako lagi kay Janice. Sabi mo sa kanya. Kasi I don't know if you guys, I'll repeat it, I said this na before. I don't know if you get it, kung nadja-justify on screen. Pero in real life, pagka-eksena mo siya, yung mata niya talaga nangungusap. Kasi I get lost in your eyes. Kaya sobrang galing talaga. Silang lahat. Yes. Lalo tong anak ko also, di ba? Dami kong napupulot sa lahat ng katrabaho. So that really made me give my best. Kaya na first time ko rin kasi mag-portray ng role na katulad ni Miranda. So I had to, siguro I felt I had something to prove na I could do a role that was different from every other role I've done. Mukhang different naman talaga. Alright, thank you, Jeff. You're good, Jeff, no? Maraming salamat, Jeff. Before we give the mic to Alan Sandoan, siya yung next na magtatanong. Napansin ko lang, Mega, yung sa role mo na Miranda, parang restrained siya, no? Parang ako na yung napapagod, na parang pigil na pigil. Parang, when was the last time you did something like that? Gusto ko madrasta. Madrasta, right? 20-something years ago. Oo. 29 years, 29 years. No way. 1995. 1996. 1996? Yes. Yeah. Tapos, with the guidance of Direct FM and Direct Dali, syempre. Kasi sa umpisa, ganun yung character niya. Di ba sabi ko noon, parang marami siyang tala-tala. Pero meron siya ring papel as a public figure Tapos nung ending, bilang bumulag sana. Dahil talagang lahat ng pinipigil niya since nangyari yung... Sumabog na Yes, sumabog na. Kailangan ng ganun. Let's, papasagot ko lang si Janice's reaction sa sinabi ni Mega I know. kanina. Yung mata mo daw nangungusap na... Thank you naman, Mega. Thank you naman. You know, even I was very happy to be working with Mega. And she's so professional kasi lalo na doon sa eksenang nagsampalan kami. Siyempre, normally, talagang tatanungin mo naman kung okay lang. Mabilis pa siya sumagot, yes! Yes, it's okay. Ilang take yun? Nakatatlong sampal tayo. Sabi ko, ang liit ba? Nakasampal. No, it was fun working with her. Yeah. Siyempre, kahit papano, alam ko na maraming tao ang nakaabang na makita kami magkasama. Diba? So, kasi matandaan na kami. So, di ba parang, okay, pakita natin okay tayo. Wala tayong okay naman tayo, di ba? So, it was really good working with her.
acting showdown yun eh, di ba? Yeah. Let's just ask lang quickly sina Eric, si Sam, at saka si Elise, experience working with the greats. Eric. Well, syempre ako bilang baguhan lang sa showbiz. Ay, grabe naman. Tigil ka! Totoy ka pa, nakikita kita sa palibasa. Ayun, masaya talaga. I mean, lahat naman ng nagawang taping. Syempre masaya naman, nakikisama ka naman, maayos naman lahat talaga, di ba? Pero ito hindi, lalo na si Mega sa taping. Well, parang alam mo yun? Actually, parang kaming mag-partner sa tawa. Pag may eksena kami ni Eric, tapos pagpasok pa lang niya, Erica, kasi ang hilig niya mag-arting parang bading, ang galing niya eh. Tapos pag may nalala mo, nagbutiki ako, yun dito bumagsak, tuko pala, bumagsak sa katatawa yan, private joke namin. Nagbibiro kasi ako lagi na one of the girls ako. Hindi, kasi ang cute ni Sam eh. Hindi, joke. Nadadala ka. Nadadala lang. Eh, yun nga, masaya. Walang dull moment. As in, puro kwentuhan ko. Minsan titingnan ko na si Direk, parang, baka naiinis si Direk. Dahil wala may nagbablocking na, pero tuloy-tuloy pa rin lang ang kwentuhan. Pero pagka automatic tawa ulit kami, magkwentuhan kami. Pag trabaho. Pag action, seryoso na naman kami. Kasi drama yung mga sinushoot namin, pero yung parang rest lang yun, di ba? Para just to make it light. yes, di naman pwedeng dire-diretso, kundi mababaliw kaming lahat. Tama naman. Sam? Ako, bago mag-start yung teleserye, kasi I've known Ate Shai for tagal na, pero never kami magkasama sa project. And Barkada sila nila Casey. yes, super close kami ni Casey before. And ako, kabado ako. Every project na that I start doing, lagi akong sobrang kabado. Mas lalo kasi megastar. So, yung mga first scenes namin, oh my gosh, yung Tagalog ko, baka nahihirapan ako, oh my gosh, nakakaya naman, parang nabubulol ako, oh my gosh, sobrang megastar to, sobrang nakakaya talaga. Tapos, yung patience ni Ate Shai, parang, no, kaya mo yan, anak, okay lang, kaya mo yan, just breathe in, breathe out. Yung parang sobrang patient siya, yung parang, ang bait niya, sobra. Kasi yung first scenes namin, magkasama kami dun sa office. Yung balakang mo, di ba masakit? Oh my gosh, I felt so bad. Parang paulit-ulit yung mga eksena. So I felt really bad. But grabe yung kabaitan ni Ate Shai, who's so patient. And yun nga, actually, nakakamiss yung grupong to because it was such a joy doing this project. Not only because ang ganda ng kwento, but the cast, super joy. Yeah, sobra. I mean, first time with, Miss J and Elise and Kuya Eric but si Jules, we worked together before. So, but yeah, just made the set so just you look forward to going to work. Yeah. Thanks, Sam. Elise, ikaw naman. And because of her, I go. No, wala. Yun ang years na kami. Hindi na kami makaka-move on siya. She introduced me to something that helps me with my diabetes. Pero gusto lang inig si Sam kasi parang anak ko. So parang nababother ako dun sa, yun, pag sorry siya na sorry, siya. No, take as long as you need. Pero sabi ko, if I go through that, you also be patient with me, ah. Kasi hindi naman laging A-game ka eh. Right. May araw na low bat ka kahit gusto mong Tapos, ayun, tapos iniisip ko siyang hirap nung lagay ni Sam. Inaalala na nga yung pag-Tagalog, hindi pa makakain ng sugar. So, dinadalan ko siya kung ano-ano, yan, mga popcorn. Parang mother, no? Yes. Actually, I like mother. Sobra. Super. And then Elise, ikaw naman? Well, for me, syempre, I wouldn't pass up the opportunity to work with yung mga pangarap ko po talaga makatrabaho. And all of them, really, some of them I've worked with already, si Miss J, but the others, first time working with them, kahit hindi pa sinasabi siguro, nung time na hindi pa sinasabi sa akin kung ano talaga yung character, sinabi pa lang kung sino yung makakasama. Go na ako agad. Kasi hindi ko talaga mapapalagpas na hindi makatrabaho ang mga taong nakatrabaho ko ngayon. And since now, very intentional na din kasi ako sa pagpili ng trabaho because I also want to spend more time with my kid. So, ito yung isa sa hindi
hindi ko matanggihan and I won't regret it. Yeah. Kasi MJ of late, yung mga projects na ginagawa niya sa Dreamscape, ang gaganda. Talagang tatak, tumatak Ganda siya. yan sa Yes. portfolio mo. I know. Diba? No? Alright, Alan Sancon will ask the next question. Alan. Please stand. Tayo. Hello po. Hello, good afternoon. Congratulations. I was there dun sa screening sa Gateway before. At talaga namang daming napaiyak that time. And finally, mapapanood na sa Free TV yung Saving Grace. So yung tanong ko lang, kita naman, hindi naman to parang kailado sa mga tao, yung sampalan ni Janice saka ni Ate Shawi. Sa trailer, di ba, kitang-kita. So curious lang kami kung how do you prepare for that? Nag-usap pa kayo, kumbaga, gaano ba makatotohanan yung sampalan nyo? Kasi parang talagang tumama sa mukha ng isa't isa yung kamay ninyo. Janice. Hindi, usually ang hihingin mo lang naman ay consent kung payag ka ba o hindi. Kasi Pareho kayong okay sa inyo. more than the preparation for the sampal, it's the preparation of the lines na mas importante sa amin. Blocking, we sure we're on point. Kasi di ba, pagka ganun may sampalan, gusto mo sana take one lang. Kasi nakakasakit ka eh. Huwag na tayo umarte. Minsan masakit talaga. So di ba, ang gusto mo yung hindi ka ma-take two. Kasi uulitin mo yun. Masasaktan ka, masasaktan din siya. So, diba? So, you try and make sure that you give your best sa eksena yun. And it has to be something na pag pinanood ng tao, oh, kaya pala sila nagsampalan. O, diba? Yung maniniwala ka na nagsampalan kami para sa kwento. Talaga. Pwede ko pong dagdagan. Si Direk lang, tinanong niya tayo, di ba, before, gusto ba natin yung tunay o hindi, kung daya? Pareho kami kasi old school kami pareho eh. Halos sabay kami nagtalaga ganun. So parang kami hindi yung tunay dapat. So parang nung nagtanungan na kami, sinabi yung Direk, okay sa amin yung tunay. Kasi parang kakailang eh pag hindi. Sabay pa kaming nagsabing yes. Yes, oo. Tsaka yung lines namin, nagbabasa kami, nagbabatuho kaming lines before the scene. Pag ganun kasi kabigat yung eksena, I'm sure alam ng ibang artista to, pero usually, yung lines, may memoryahin mo, wala pang emosyon. Tapos iba-block ka ni Direk kung saan ka tatayo, pagdating dito, saan ka manggagaling, saan ka hihinto, saan ka paalis, ganun. Pag tapos na yun, na-memorize mo na lahat ng instructions sa yung lines mo. Re-rehearse lang kayo ng ka-eksena mo, wala pa masyadong emosyon, movement. Tapos biglang pag-take na doon na lahat. So parang hanggat hindi natatapos yung eksena, akala mo doon lang yung medyo may stress. Hindi, actually from mga ilang oras before that, stressed ka na kasi gusto mo matapos ng eksena. Pero nakahanda kami. So for sure, isa yung sa abangan ng mga audience. And you know what? I have to say that we work well together. Very. I'm so happy to say. Tsaka we really found out we have so much in common. Oo. Oo, yung diba na hindi sa trabaho, sa tunay na buhay din, parang yung mga likes namin, yung mga nakakatuwa nga. Tapos nung nalaman ko nga, kinilig nga ako. Parang ngayon lang kami nagkaroon ng chance magkausap at kwentuhan. Grabe, ang gagaling niyo, sobra. Ikaw din naman, Erica. I know, pero hindi, joke. Pero ang gagaling yung mga eksena niyo pag pinapanood, napapaano kayo. Yan na naman Yan siya. na. Ang galing, sobra. Thank you. So yung question ko for Julia. Julia, alam naman natin, kumbaga pagbabalik mo to sa teleserye, di ba, after a long time. And then, how is it working with these two great actresses, di ba, si Janice saka si Ate Shawi, na kung saan talaga namang bata ka pa, napapanood mo na sila at this time katrabaho mo na sila ngayon? Sobrang karangalan. May awkward lang pakinggan mo, pero sobrang karangalan. Kasi, syempre, hindi naman po lahat ng tao nabibigyan ng chance sa makatrabaho po sila. And ako, pinagsabay pa sila together in a special role as their mothers. Diba? Parang iba yung bit-bit ko on and off cam. On cam, ang dami ko natututunan. Watching them, magkaroon ng eksena with them. Tapos off-cam din, syempre yung relationship na na-build namin off-cam. Yun din yung more than anything yung na-treasure ko for this show. And kaya ako matuturing na ang Saving Grace is a very, very special gift para sa akin. Kasi parte sila doon. Okay, thank you. Congratulations. Thank you, Alan.